Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga sikat ngayon, lalo't higit sa mga millennials, ay yung pagkakaroon ng tinatawag na bucket list. Ano po ba yung bucket list? Ang bucket list ay isang listahan ng mga bagay na gusto mong magawa, ma-accomplish o ma-achieve bago ka man lamang pumanaw sa ibabaw ng mundo. Marami ang isinusulat sa kanilang bucket list. Ang ilan, makapag-travel sa magandang bansa at lugar. Yung iba naman, maka-experience ng isang extreme sports. Yung iba, matuto ng isang lengguwahe. Makapagsulat ng libro ang iilan. Yung iba naman, nilalagay nila sa kanilang bucket list ay yung pwedeng makapagpabago ng kanilang buhay. They are searching for meaning and wanted to have life that is well spent. Kaya nga po ngayong gabing ito, sa pagdiriwang po natin ng Christ the King, parang si Jesus nagbibigay din sa atin ng pandagdag sa ating bucket list. Kung ating titignan, sa pagsusulat natin sa bucket list, mapapansin natin that the possibilities are endless, sapagkat marami po tayong gustong magawa at gawin. But you might be wondering, what is the logic of having and fulfilling our endless list in our bucket? Bakit daw po merong bucket list? Gusto natin magawa ang mga ito dahil, anong sabi? YOLO. You only live once. Ang gawin ang ninanais natin at matupad ang bawat pangarap natin dahil minsan lamang tayong mabubuhay. Minsan lamang tayong mabubuhay sa ibabaw ng mundo, kaya make the most out of it. Kaya ngayon pinasisimulan po natin ang dakilang pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. Sa tingin ko, ang Ebanghelyo, nagbibigay po sa atin ng paanyaya na madagdagan ang nasa ating bucket list. Maisama at maisulat ang sa tingin ni Jesus na dapat bahagi ng bucket list ng bawat isa't isa sa atin. At ano po ba yung bucket list na pwedeng idagdag sa atin? Nagbigay po si Jesus. Sa katunayan, ito ay 6. Ano po yun? Feed the hungry, magpakain ng nagugutom, magpainom sa mga nauuhaw, to welcome the stranger, bihisan ang walang damit, ang alagaan ng may sakit, dumalaw sa isang nasa bilangguan. Kaya nga po alam ninyo, yung bucket list na ito ay pwedeng idagdag sa mga listahan na mayroon pa tayo. Bakit po ba ito yung idadagdag natin? Malamang sinasabi nyo, ang core naman ni Father. Parang malayo yata sa mga bagay na ibig natin ma-achieve. Alam niyo po ba ang dahilan? Sapagkat para kay Jesus, ang bucket list na kanyang binibigay ay isang paraan. It is a gauge, it is a parameter for Him to help Him out sorting the sheep from the goat. Yung palang bucket list na binibigay sa Ebanghelyo, ang siyang magdadala sa atin, tayo ba ay kanan o sa kaliwa? Kaya nga po, ngayong gabing ito, isang bagay po yung dapat natin tignan, na sa dapit hapon ng ating buhay, we will be judged. We will be rewarded based on the bucket list that we have achieved, based on the bucket list that we have accomplished. Kaya nga hindi ba, ano po bang sabi ng isang sikat na awiting pansimbahan? Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya anumang mabuti ang maaari kong gawin, gawin ko na ito ngayon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng pagiging hari ni Jesus sa sanlibutan, mainam na tanungin ang ating sarili. Have I already fed the hungry? Have I already given drink to someone who is thirsty? Have I already visited the sick? Even clothed the naked? Alam nyo, dito po sa ating parokya, sinisikap po natin na mapulfill ang listahang ito. I-flex ko lang, baka hindi nyo pa po nalalaman, meron po tayong pagdalaw sa mga may sakit upang bigyan sila ng komunyon pag araw ng linggo.
Na ngayon, hindi lamang mga babae o lalaki ang siyang gumagawa nito. Meron tayo mga ministers of communion for the sick. Meron din po tayong ministry sa pagdalaw sa mga kapatid natin na wala sa laya o persons deprived with liberty, na kung saan every second Friday of the month, sinisikap ng ating parokya na sila ay dalawin upang tayo ay makapagmisa. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kaparokya, ngayong gabing ito, mas magiging makabuluhan yung pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari kung idadagdag natin sa ating bucket list ang mga binibigay sa atin ni Jesus upang idagdag sa listahan natin. Kaya kung meron man pong isang tanong na dapat natin gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, have I done something good today? Meron ba akong nagawang mabuti? Huwag po tayong papayag, mga minamahal kong mga kapatid. Papanaw tayo, lilipas tayo sa mundo, matatapos ang buong maghapon, hindi malaman tayo nakagawa kahit isa ng mabuti para sa ating kapwa. Have I done something good today? Pangalawa, napansin niyo po ba, the biggest difference and similarity between the righteous and the unrighteous standing in front of God is paradoxically the same. Anong ibig ko pong sabihin? Ang sabi po nung una, pumasok kayo sapagkat pinakain niyo ako nung ako'y nagugutom, binihisan nung walang damit. Ano po ang sagot ng mga gumawa ng kabutihan? Kailan po kayo nagutom? Kailan po kayo walang damit at maisuot? Ang sabi ng Diyos, nung ginawa mo mga bagay na ito, ginawa mo sa akin. At ang sabi rin po ng mga nasa kaliwa, kailan po kayo nagutom? Hindi po namin alam. Ibig sabihin, ang ating Panginoon dumarating sa iba't ibang tagpo, sandali, pagkakataon ng ating buhay. Kahit pa po yung mga katabi po nyo ngayon sa upuan, dumarating si Jesus sa pamamagitan po nila. Malamang sinasabi nyo ngayon, Father, imposibleng si Jesus to. Malicious yung tawa ninyo. Imposibleng si Jesus to, Father. Kilala ko po to, Father. But the point is, my dear friends, if you are having difficulty finding the face of Jesus in the person seated next to you, it is not their problem. Hindi na problema kung hindi niyo po makita ang mukha ni Jesus sa taong inyong katabi. Bakit? You are in big trouble. Ikaw ang may problema. Kaya nga po ngayong gabing ito po yung pangalawang bagay na dapat nating matutuhan. Kung ang unang tanong, have I done something good today? Ngayon naman, paano dumating si Jesus sa buhay ko? Paano dumarating ang Diyos sa bawat sandali ng aking pamumuhay? Kaya nga po, madali lang pong sumigaw ng Viva Cristo Rey. Madali lang pong magprosesyon mamaya na sana tumila na po yung ulan upang mailabas ang prosesyon ng Banal na Santissimo. Pero ang tanong, paano ba natin pinagdiriwang ang pagiging hari ni Jesus sa ating pamayanan? Paano ba natin nakikilala o nalalaman man lamang ang pagdating ng Diyos sa bawat araw at sandali ng ating pamumuhay? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tunay na magiging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng pagiging hari ni Jesus. Una, kung isasama sa listahan ang kanyang ibinibigay para sa atin. Have I done something good today? Huwag tayong papayag, mga minamahal kong mga kapatid, na papanaw tayo sa mundo, na kahit man lamang isa o dalawa sa listahang ibinibigay ni Jesus, ay hindi natin magagawa, hindi natin mapagtatagumpayan. Sapagkat ito ang kanyang magiging sukatan pagdating ng panahon sa katapusan ng ating buhay. At pangalawa, nawa makita, hindi lamang ng ating mga mata, kundi makita gamit ang mata ng pananampalataya ang pagdating ni Jesus sa atin araw-araw. Huwag na po kayong lumayo. Hindi lamang yung mga katabi nyo sa misang ito ang siyang bawat ginagamit ng Diyos sa kanyang pagdating. Kahit pa po ang inyong mga kasama sa loob ng tahanan, kahit pa po ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak,
ang inyong bawat kapitbahay. Nawa sa bawat pagsasalubong, sa bawat pagsasama, muli natin maramdaman, dumarating si Jesus. Muli natin makita ang pagdating ng Diyos sa ating buhay. Kaya dalawang tanong ang dapat nating sagutin. Have I done something good today? Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagiging hari ni Jesus, tunay natin siya mapagdiriwang kung sisikapin natin gumawa ng mabuti sa ating kapwa araw-araw. At pangalawa, tunay na magiging totoo ang pagkilala kay Jesus na dumarating sa ating buhay sapagkat sisikapin natin makita ito sa bawat kapwa na makakasalamuha. Amen.